Kung namimiss mo ng kumain ng kanin at naghahanap ka ng perfect na rice alternative, dry shirataki rice yung pinakamagandang substitute kasi halos pareha lang sila ng texture at saka ng lasa. Pero mag-ingat sa pagkain ha, kasi medyo high carb siya. Sikat na sikat ngayon yung dry shirataki rice, hindi lang sa low carb community, pati sa mga tao na gustong magpapayat. Yung dry shirataki rice kasi mas mababa yung calories niya kumpara sa regular white rice. And para naman sa ating mga naka-low carb, mababa kasi yung gramo ng carbohydrates ni dry shirataki rice compared sa white rice. Pero kung i-compute natin, alam mo halos pareho lang talaga. Marami akong mga messages na natatanggap na nagtatanong kung bakit nung kumain sila ng dry shirataki rice, medyo tumaas yung kanilang blood sugar, or after nilang kumain ng dry shirataki rice, medyo kakaiba yung kanilang naramdaman. Parang similar kapag sila ay napapa-cheat meal. Ganito po kasi yan. Yes, ang dry shirataki rice ay low carb naman. Kaya lang, ito po kasi ay mayroon ding halong rice flour. Kaya medyo mataas yung carb content niya compared sa shirataki rice na yung nakababad sa tubig. Kagaya nito, almost 0 grams ng carbohydrates yung meron sa isang pakete. Yun nga lang, medyo gelatinous ang kanyang consistency kaya hindi mo talaga kayang i-compare siya sa regular na kanin. In fact, itong shirataki rice nga na ito ay ang tagal nang nasa ref. Hanggang ngayon hindi ko pa siya kinakain kasi hindi siya masyadong masarap para sa akin. Compared sa dry shirataki rice, ito kasing si dry shirataki rice ay mayroong halong rice flour. Kaya unlike dun sa isang shirataki rice, itong si dry shirataki rice, every 25 grams ng cooked dry shirataki rice ay mayroong 6 grams ng carbohydrates. Pero total carbs kasi yon, and net carbs naman ang importante. So para makuha natin si net carbs, total carbs minus fiber. Ang fiber na meron siya ay 0.6 grams. So ibig sabihin, 6 grams minus 0.6 grams equals 5.4 grams ng net carbs per 25 grams ng cooked na dry shirataki rice. Ito yung palaging na-overlook ng karamihan. Ang tinitignan lang kasi kung ilang gramo ng carbohydrates mayroon. Yun lang palagi yung sinisilip sa nutrition facts. Pero nakakalimutang silipin kung ano ba yung serving size. Kasi doon tayo sa serving size magbabase. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano ba kadami ang 25 grams na cooked dry shirataki rice. Ito po siya. Tayo ay magluto ng shirataki rice. Doon sa mga first timer na hindi pa nakakapag-prepare ng dry shirataki rice, ang kailangan nyo lang gawin ay 1:1 lang na dry shirataki rice plus hot water. Ang nakalagay sa instructions dito, 1:3 daw. Pero sinubukan ko to dati, 1:3 naging sobrang watery, kaya 1:1 yung fina-follow ko. Tatakpan mo lang yon, tapos maghihintay ka lang ng 7 to 10 minutes at meron ka ng dry shirataki rice. 15 minutes lang yung nasa video kasi walang 10 minutes dun sa timer ko. And okay lang naman kahit maiwan mo siya ng more than 10 minutes kasi hindi naman siya maluluglog. Maganda pa rin yung pagkaluto kahit na more than 10 minutes yung gawin mo. Yan yung isa pa sa mga nagustuhan ko sa dry shirataki rice. Ang dali lang niya kasing i-prepare. Personally kasi hindi ako marunong magsaeng kapag hindi gumagamit ng rice cooker at wala na kaming rice cooker dito sa bahay. Kaya kapag nag-crave ako ng kanin, ito yung pinupuntahan ko, si dry shirataki rice. By the way, ngayon lang naubos to ha, pero nung August ko pa to binili. So, hindi ko naman siya kinakain araw-araw. Pero balik tayo kay dry shirataki rice. Ayan, luto na si dry shirataki rice at kung makikita nyo yung consistency, yung texture niya, parang regular na kanin lang din talaga. Ganito lang din yung kanin na gusto ko yung buhaghag. Ayoko kasi nung dikit-dikit na kanin. Ngayon, alamin natin kung gaano ba karami yung 25 grams ng cooked dried shirataki rice. O diba, ang konti lang, halos 2 to 3 na subo lang kung marami kang kumain ng kanin. At ganun lang po kaunti yung katumbas nung 5.4 grams ng carbohydrates na tinutukoy dito sa nutrition facts nila. Yung 6 grams ng carbohydrates na nakalagay dito or 5.4 grams ng net carb na nakalagay dito ay hindi po katumbas ng 1 cup ng shirataki rice. Kaya kung ang carb limit nyo per day ay nasa 20 grams ng carbohydrates, mas maganda na mga nasa 25 to 50 grams ng cooked dry shirataki rice lang yung kakainin ninyo per day para pasok pa rin dun sa inyong
yung limit. Kung ikukumpara naman natin ang 1 cup ng white rice sa 1 cup na dried shirataki rice, first, alamin muna natin kung ilang grams ba meron sa isang cup ng lutong kanin. Unfortunately, wala akong kanin dito kaya ginugol ko na lang siya. According kay Google, meron daw 195 to 200 grams ng cooked rice in every 1 cup ng rice. So, yun yung gagamitin na ngayon natin na basis. Ibig sabihin, 195 grams divided by 25, that's 7.8. Tapos, i-multiply natin dun sa 5.4, which is yung net carbohydrates. That's 42.14 grams ng carbohydrates. Or net carbs. Tapos, gamitin naman natin si 200 grams. 200 grams divided by 25 equals 8 times 5.4 equals 43.2. So, ibig sabihin, sa isang cup ng dried shirataki rice, nagre-range siya between 42 to 43 grams ng net carbohydrate. Samantalang sa white rice naman, between 41 to 45 grams ng carbohydrates. Depende sa kung anong klase ng white rice yung kakainin. Kaya kung nagtataka kayo kung bakit nung kumain kayo ng dried shirataki rice, medyo kakaiba yung naramdaman, hindi maganda sa pakiramdam. Ang katotohanan, naging high carb na siya sa sobrang dami ng kinain mo. Tandaan na yung mga low carb friendly na mga pagkain, kapag ito ay may lamang carbohydrates at sugar, meron po tayong limit palagi dyan, kagaya ng mga prutas at ng mga gulay. Kasi kahit low in carbohydrates pa yan, kung kakain ka naman ng napakarami, magpapatong-patong din yung carbohydrates na laman ng pagkain na yon. Tapos, halos kumain ka na rin ng high carb na pagkain. Kaya kung kakain ka ng dry shirataki rice, make sure na majority pa rin sa plato mo ay ulam, karne, isda, o kaya itlog. Pero kahit na halos pareho lang ng gramo ng carbohydrates ang meron si dry shirataki rice at saka si regular na white rice, meron din namang mga magagandang bagay na meron dito kay dry shirataki rice. Number 1, mas mababa yung glycemic index niya kumpara sa regular na kanin. Pangalawa, madali lang siyang lutuin. At doon naman sa mga nagbibilang ng kanilang calories dahil nagpapapayat, mas mababa yung calories na meron kay dry shirataki rice kumpara sa regular na kanin. Kung naghahanap ka naman ng rice alternative at gusto mong isama ang shirataki rice sa iyong diet, pwede naman, pero mas magandang option pa rin yung regular na shirataki rice, which is yung pinakita ko kanina na nakababad sa liquid or sa tubig kumpara kay dry shirataki rice. Pero kung mas prefer mo talaga yung dry shirataki rice, okay lang din naman. Just make sure lang na hindi ka lalagpas ng 50 grams ng lutong dry shirataki rice. Kaya make sure na sa unang pagluto mo sa kanya, i-measure mo, titimbangin mo para sa mga susunod na kain mo. Alam mo na kung paano tansyahin, kung gaano lang ba karami yung limit na pwede mong kainin per day. Also, observe and compare. Lalo na kung ginagawa mo ang low carb dahil ikaw ay may sakit, ginagawa mo ito for healing, lalo na dun sa mga diabetic, may fatty liver or PCOS. Bago mo to isama sa diet mo, check mo muna kung paano siya nakaka-apekto sa iyong blood sugar. First, kunin mo muna yung blood sugar mo nang wala ka pang kinakain, ha? And then after that, kain, pero itong kanin lang muna. I-note mo na rin kung gaano karaming dry shirataki rice yung kinain mo. After 1 hour, check mo ulit yung blood sugar mo and compare yung resulta niya based dun sa unang test na ginawa mo. Kung umangat yan ng mga 40 milligrams per deciliter, ibig sabihin medyo marami yung nakain mo, so bawasan ng konti, or hindi talaga siya maganda na isama sa diet mo. Pero kung naghahanap ka ng better alternative sa kanin dahil iniiwasan mo na talaga ang pagkain nito, subukan mo naman yung cucumber salad, kagaya nitong recipe na to.